So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, another update na naman tayo, men. Patungkol na naman to sa WPS nating mahal, no? So, ang video ito mula kay Ariel TV. Meron itong pamagat na hudyat na ba ito? Tinutukan ng baril ng China ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Naku po, sobrang alarming nito. So, tingnan natin kung ano nga ba yung nakapaloob sa video ito, men. So, yun, bago natin simulan, Ariel TV, support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. So, yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, hudyat na ba ito? Question mark. Tinutukan ng baril ng China ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nakakalungkot nung panoorin, men. For sure, sobrang laking tinatapakan ba yung pride natin dito or whatsoever. Basta, isa itong nakakalungkot na balita para sa atin kung basta isa itong I think nakakalungkot na balita to, men. But yeah, let's watch this together. So like, comment, or subscribe. Filipinoisy starts. Ihanda ang mga tenga. So yan yung mga mangingisda. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China tinutukan ng baril ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Grabe. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na yan, nasa supportahan nyo yan, Ariel TV, Facebook page at YouTube daw. description na ang link. Isang mangingisda na kamakailan lang ay bumalik mula sa Scarborough Shoal ang nagsabi nito sa mga Filipino doon tungkol sa China Coast Guard, habang ikinwento niya ang engkwentro ng kanyang grupo sa mga ito sa katubigan ng sandbank. Naglalakot sa Scarborough Shoal, parang hayop na itinataboy. Halos hindi ka duruin ng kamay, baril ang iduduro sa'yo doon. Diba? Ganong katapang ang mga China. No? Kita nyo yon? Baril, hindi kamay. Tapos sasabihin nyo, hayaan lang natin. Ibigay lang natin. Paano kaya kapag nasa kanila na yung teritoryong land? Yan. Paano lang naman? Pag aanuhin na nila yon, baka diduin na. Kasi trespassing na. Diba? Kawawa yung mga mangingisda namin. Time po kasi nung Lunes ng hapon, naglipat kami ng punduanan namin kasi medyo mahangin, malaking gulong, malaking alon, kaya nagtago kami sa medyo malinaw. Ngayon, nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka. Dumating na ngayon yung China Coast Guard na malaki, binubusinahan kami. 10 bis siguro nagbusina, tapos mamaya binaba na yung rubber boat. Pinapauwi niya na kami. Kasi nga bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila, pwede tayo mangisda doon. Permit ang sinaway kanina, hindi pwedeng kamay lang na ganun, baril ang igaganon sa'yo. Grabe, no? Go home, go home, go Philippines, sabihin sa amin. Siyempre kami naman po, walang kalaban-laban. Uwi na lang po kami para hindi kami masaktan. Lugi nga po sir kahit walang mayo sa pamilya. Baka yung grocery lang na may pamigay, yun lang mabitbit namin. Talagang wala talagang kita. Yung nagtrudo po kayo, para mapunan Opo. Ay hindi po, laki ng konsumo nun, sa mga 250. Gumagastos pa sila ng krudo para lang makapunta dyan, tapos uuwi silang walang dala kasi pinapaalis ng China sa teritoryo natin, which is ang dapat sana makinabang mga mangingisda natin. Diba? Galing. 1,000 ang konsumo nun. Tapos hindi na lugi po yun. Lugi po, wala. Hindi siya kumita ng halos 40,000, hindi pa bininta. Sobrang laking lugi kasi yung pagpauwi sa amin. Kung hindi po kayo nabigyan ng Chinese, magkano po sana kitain nyo? Baka siguro po, kayang kumita ng kahit mga 350, 400, ganyan. Grabe, no? Ibinahagi ni Junior Sarmiento Hilig ang kwentong ito sa Inquirer.net Media noong Miyerkules, habang isa siya sa sumama sa Atin Ito Coalition bilang bahagi ng civilian resupply mission nito. Hinagaw ng China ang kontrol sa lagoon ng Scarborough Shoal noong 2012 matapos ang isang standoff ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Matapang na hinamon ng mga senador, maging si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang China na lumayas na Diba? Yan. Buti nga na may nanindigan na ng mga senador. Dati, wala. Hindi. Si Senator Robin yun. Kaya na ba nating harapin yung China? Malaking bansa yan. Ako'y medyo naaangasan or natatapangan ako sa ating mahal na presidente ngayon. Kaya na ba natin ang China? Gumaganon eh. Luckily, meron ding mga nasa tama ba? Luckily, meron ding mga pro-Filipino talaga, men, na mga senador natin, tuloy. Sa teritoryo ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, sa ikinasang groundbreaking ceremony ng naturang mga proyekto na kabilang sa pinondohan ng Senado ngayong taon, matapang na sinabi ni Zubiri na pagmamay-ari ng bansa ang karagatan na ginagalawan ng mga barko ng China at pinapalayas ang mga ito. Tama. Pag-landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakakaalarma
the verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. Of At course. gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Na. Hindi po Akala ko nga, ito yung dahilan kung bakit pinatanggal siya as Senate President, itong pag-stand niya about sa WPS. Pero I think hindi naman. Kayo, sa tingin nyo, ito ba yung dahilan? Comment. ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating si Magellan, atin na po ito. Boom. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Boom. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin ngayon. Mostly maritime ships, Nice yun ha. Bago dumating si Magellan, atin na to. but I'm sure mostly militia. More about 20. Iba yung nararamdaman namin kasi, di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako doon sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po. Kitang-kita po natin ng ilang ibang barko ng China dyan. At napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan. Grabe, no? Yan, kita nyo na sir. Dapat aksyonan nyo na talaga yan kasi di na yan matatanggal dyan kung patatagalin pa yan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talagang nakakagulat. Tapos yan, i-rebat ka ngayon ng mga pro-China Pilipino dyan. Kayo kasi punta kayo ng punta dyan eh. Tinitrigger nyo din kasi yung China eh. Di ba? Ganon yung sasabihin nila, men. No, nakaka-alarma at nakakagalit. Muling nanawagan ng China Tama. sa Pilipinas na tigilan na ang mga provocation umano ng ating bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na dapat na umanong harapin ng Pilipinas ang mga katotohanan kanila umanong inilalatag kaugnay sa mga usapin sa West Philippine Sea. 上周我的同事已就菲方高官针对中国驻菲外交官的言论 Salita na naman si Last week, my colleague made clear China's position regarding the comments of the Philippine senior officials on Chinese diplomats. Yan na naman kayo. 阐明了中方立场。中国驻菲律宾使馆公布的有关内容都是客观事实。无论是中菲之间就妥善管控南海局势达成的君子协定、内部谅解，还是新模式，时间线都清晰明确，内容事实板上钉钉，证据确凿无疑，谁也抵赖不了。菲方初二 No one can deny their existence. Tapos, kung tatanungin naman kung paano nila inacquire na may malalabag silang batas, wala namang masabi. Sila, dyan na lang sila. Para silang para silang halimbawa ganyan, nagnakaw ka ngayon. Tapos sasabihin mo, binigay ko naman sa pulubi. Do you think valid yung reasons mo na nagnakaw ka pero binigay mo sa pulubi? So wala ka ng pananagutan ngayon kasi binigay mo sa pulubi. Hindi ganun yun eh. Parang ito lang din na no one can deny their existence. Pero kung anuhin naman, parang wag nyo na kaming anuhin kung paano namin nakuha yan or may mga nalabag ba kaming batas dyan. Basta totoo to. Ganun eh. 反而倒打一耙，恰恰证明其在仁爱礁问题上背信弃义，是侵权挑衅的一方。 Kayo naman 长期以 talaga 来， yung 中国同 i-blame. 包括菲律宾在内的东盟国家密切沟通合作，签署南海各方行为宣言，坚定推进南海行为准则磋商，推动南海形势总体保持稳定。但近年来，菲方违反同中方达成的协议和谅解，违反南海各方行为宣言精神，频繁侵权挑衅，激化矛盾。菲方还借助外部势力挑动事端，进一步加剧南海形势紧张。 Ang 菲方所作 galing-galing 所 talaga 为 ng 破坏 China, 地区 men. 国家团结互信，冲击南海和平稳定，对地区国家有百害而无一利。我们再次奉劝菲方正视事实，信守承诺，立即停止侵权挑衅，尽快回到通过谈判协商妥处涉海分歧的正轨。 Kakasar pa noorin yung mga pinagsasabi nila, men. Parang parang ewan ko kung nananadyawa sila or my goodness, kahit na maglatag na tayo ng mga ebidensya, may mga tawag dyan, harap-harapan na hindi nga karapat dapat yung pinagagawa nila. Pero the way talaga sila magsalita, men, is hindi naman, ganyan pa rin talaga na parang wala lang. Kaya dapat talaga itong bansang to palagan natin eh. But, yung palag ba na kung manindigan sila na sa kanila nga yan, di manindigan din tayo. Di ba?
mas lamang nga tayo kasi meron tayong paper evidence. Paper evidence. Yung ano ba, yung naipanalo talaga natin sa arbitral, di ba? 如果菲方一意孤 Sa 行， kanila rin ay 中 jaw 方将 lang 采取 naman. 必要措施，坚定捍卫自身正当权益。 Will take Ang mga necessary pahayag na ito measure. ng naturang Yun na naman. China will take necessary measure. Yan, ganyan parati. 商妥处涉海分 Wait 歧 lang 的 ha, 正轨。 tingnan natin. 如果菲方一意孤行， Ito. If the Philippines does not change course, China will take necessary measures to firmly defend our legitimate rights and interests. Sana all. Sila lang talaga pwede magsabi nun na sa kanila yun. Eh tayo naman, paano naman tayo? Nasa atin nga yun. 'Di ba? Panis pala yung ano natin doon. 200 nautical mile EEZ. 中方将采取必要措施，坚定捍卫自身正当权益。 Kung hings talaga. Ang mga pahayag na ito ng naturang Chinese official ay kasunod ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na magkakasa ito ng investigasyon sa mga iligal at labag sa batas na mga aktibidad ng mga Chinese Dapat diplomat sa lang. Pilipinas. May kaugnayan pa rin ito sa wiretapping issue patungkol sa paglalabas ng transcript at recording ng umano'y phone call conversation ng isang Chinese official at mataas na opisyal ng hukbong sandatahan hinggil sa umano'y New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Magugunita na tila nagkaisa ang mga opisyal ng Pilipinas sa pagsegunda sa panawagan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Meeting at na National naman, no? Security Advisor Eduardo Anyo na Hindi ko talaga lubos maisip guys kung ano yung sumkain nasa isip ng China na wala. Kahit magkalaban tayo, I'm willing to face you. Tapos kapag nag-face to face na sila, parang walang solusyon yung WPA. Sa amin pa rin yun. Sa amin pa rin yun. Wala, face to face lang tayo dito. Usap-usap lang tayo. Parang nakakainis yung ganyan. ng sino mang sangkot sa naturang wiretapping issue na maituturing na malaking paglabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Ito yun yung mga challenge nila. Kasama Jimmy. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga So yan guys, mula kay Ariel TV. Original video link in the description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya. At yun, subscribe nyo na rin siya. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So yun lang naman, kita nyo naman yun men. Harap-harapan talaga yung panganing ng China. Like, kailan kaya matatapos to ano? Grabe, nakakatakot men. Nakakatakot men. Nakakatakot talaga. Eh goodness, ano na bang nangyayari ngayon? Yung China talaga, kahit walang basihan yung mga pinaglalaban nila, laban pa rin ang laban, ano? Tayo pa rin talaga yung binabaliktad nila. Pero yun nga lang, ang isa sa nakakalungkot ay yun nga tutok issue ng baril doon sa mga mangingisda natin. Like, paalisin daw sila na, umalis kayo dito. Like, hindi daw daliri yung gagamiting pang turo. Like, baril talaga. Umalis kayo dito. Nang gaganon ba? Imaginein mo na lang yan, men, kung if ever na makuha talaga nila yan. Yung sinasabi ninyo na peace na kesyo hati or ang kinin na lang ng China tapos tayo, papayagan lang tayo ng mga isda. Do you think ganun lang yun? Maniwala naman kayo, baka bait lang nga lang yan eh. Do you think kapag na-acquire na ng China yung lugar na yan, kasi yun nga, ayaw nga natin ng gulo, eh anong isang solusyon dyan? Or ano ba talaga? Kung ayaw natin ng gulo tapos hindi tayo lalaban, ano bang pwedeng gawin? Eh di ba i-surrender na lang? Eh paano ba kapag i-surrender natin yan? Do you think tutupad yung China na forever na tayong pwedeng mangisda dyan? Basta lang magpaalam. Ano yan? Parating nagpapaalam. Tapos halimbawa guys, kunyari may mga mangingisda tayong maaktuhan doon or mga hindi na nagpapaalam, pwede pa silang makulong. Di ba? Baka bitayin pa sila. 'Di ba? Ganun kalalayan min kung napasa kamay yan ng China, na ganun kalala. Can you imagine, lalagyan yan ng mga base, tapos pag-e-eksperimentuhan yung lugar na yan. What if may mga ma-invento na naman silang mga viruses dyan? Mas malapit dito sa atin ngayon. 'Di ba? Sobrang hirap ng like hindi talaga pwedeng ipagkatiwala sa China yung lugar na yan. Malaking perwisyo talaga yan, men. Sobrang laking perwisyo talaga yan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya, dapat talaga ngayon, manindigan talaga tapos magkaisa tayo mga Pilipino. Yun lang naman eh. Kayo, isa ba kayo sa nakiisa dito sa hangarin ng ating presidente, ng ating gobyerno ngayon na panindigan talaga yung WPS? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section.
So I think guys, hanggang dito na lang muna kasi mukhang wala eh. Naawa talaga akong isipin na ginaganon-ganon yung mga mangingisda natin Bakit kaya ganon yung mindset nila? Nakakaasar na nakakaning. My goodness. So again, that's it na lang muna. Filipinoicy, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipinoicy is out.